Taong bayan, ang pasabog ni Peebles. Taong bayan, may pasabog si Peebles tungkol dyan sa hearing dyan sa Senado. Di ba nakaraang taong bayan mayroong hearing ang Blue Ribbon Committee? Di ba mayroon siyang dalawang babae? Di ba taong bayan mayroong dalawang babae dyan pinapaharap dyan sa Blue Ribbon Committee? Di ba naalala niyo ba taong bayan mayroong dalawang babae dyan pinapaharap sa Blue Ribbon Committee? Pakinggan niyo taong bayan, pakinggan ninyo ang pasabog ni Peebles. Ha? Pakinggan niyo taong bayan ang pasabog ni Peebles ito. Uli yung Blue Ribbon hearing kahapon, yung interview dun sa dalawang babae na staff daw ni Rico Ocampo. Dinalaw ko na yung salamin ko para maintindihan ko English kasi. Ayun na nga, pala siya, San Fernando, Pampanga, si Rico Ocampo na nag-rent daw ng matagal dun sa 30 Tamarind Street, South Forbes, Makati. Yan taong may pasabog yan ni Peebles, ha? Yan. Dahil nabili na nga daw ni Kong Martin. Yan ang pasabog taong bayan. Bahay, sila ay pinaalis na, in-evict na sila. Binigyan sila ng deadline. Nag-usap sila dahil marami nga daw gamit. Dalawa na yung salamin para sure. Marami nga daw gamit at binigyan sila ng deadline. Yan ang pasabog ni Peebles, pasabog ni Peebles yan. Panoorin lang kaya natin. Oh, yan. Tenant of 30 Tamarind Yan. at Forbes Park. 30 Tamarind, South Forbes. South Forbes. Yeah. Kayo yung mga staff ni Mr. Rico Ocampo. Yan, pasabog ni Peebles yan, pasabog yan. Yes po, office staff po niya. Yeah. Na siya yung tenant doon sa bahay na na-ibenta noong April 2023. Go ahead. That is it. Yan, pasabog naman, ha? And then, Tama yan. during that time, January, Yan ang pasabog ni Peebles. January 29, Yan. we were CC'd sa email Yan ang pasabog ni Peebles sa sa bayan. boss namin. Pakinggan niyo that, muna. We are being evicted Yan yung yan yung hearing sa January 31 Senado. at 3 p.m. Dapat Yan, nagpapaliwanag yung dalawang babaeng witness. Sa Blue Ribbon Committee, dalawang babaeng witness yan. Sa Nagsasalita, sobrang dami po ng gamit, nag-explanation. we weren't able to comply with Oh, their yan. deadline. Yan. So, we have asked Tang bayan. DJ Conti. Ah, who is yan. the, Yan yung dalawang babae. Nagpapaliwanag ng explanation. Turnkey Properties. Oh, yan. Nakipag-coordinate po kami to have an extension. Yan tang bayan, And yan. we were given until Pakinggan niyo February tang bayan. Ang salaysay ng dalawang witness dyan sa Senado. Yan. that was Yan tang bayan. that was already 2024. Pakinggan niyo tang bayan, ha? Pakinggan niyo. 24 po. 24. Pakinggan niyo tang bayan, pasabog ni Ma'am Peebles. And eventually you were evicted. And Pakinggan niyo tang bayan, pasabog ni Ma'am Peebles, ha? Pakinggan who niyo. informed you that Yan. you were being evicted? Yan. We were informed by our boss po. Yan tang bayan. Ayun, di ba? Oh. Nabili daw yun bahay ng April ng 2023. So, ibig sabihin, nabili yung bahay ng April 2023, tapos may dumating sa kanilang letter na pinaalis na sila ng January 29 ng 2024. Tama, di ba? Nabili ng April 2023 daw ni Kong Martin Romualdez, and pinaalis sila, in-evict sila ng January 29, 2024. Nakiusap sila dahil marami nga daw gamit. So, February 3 na sila nakaalis ng 2024. Diba? Yan ang 2024. Tingnan nga natin yung bahay. Wow, ang ganda nga naman pala ng bahay. Saka hindi nga naman sila basta makakaalis. Ang ganyan karami yung niligpitin. Ang ganda ng bahay kasi si Rico Ocampo, parang ang na-search ko sa kanya is siya, parang may hindi siya design. Saka naging siya ng sari-sari. Yung, alam niyo yung sikat na tindahan na nung araw. Parang siya yung nagde-design ng mga print ng t-shirts, parang gano'n, ang eksena. Saka magaling siya magluto. So kung ganyan
memo na kailangan nilang umalis ng January 29, 2024 ng 3 p.m. Hindi nga naman nila yan maliligpit ng basta-basta. Diba? So, humingi sila ng hanggang February 3, 2024. Ang ganda na design, no? Ayan. So, February 3, 2024, humingi sila ng extension na huwag muna sila palisin. At marami pang bubuhating gamit. Pero parang may nakita ako na interview kay Rico Ocampo sa isang magazine na My Home. Ang My Home is yung lifestyle magazine ba yan? Or parang mga design ng mga bahay, mga ganun. Tingnan nga natin. Tapos, ang nag-interview sa kanya is si Rick Formalejo. Nakasulat dito, ayun yung binilugan ko na lang para kasi maubusan tayo ng oras. Nestled in an exclusive Yan. village in Makati, this house which Ocampo moved into in February 2024. So, lumipat lang siya noong February 2024. And yung interview din is June 15, 2024. Ibig sabihin, nakatira pa siya dyan. Kasi kalilipat niya lang mismo ng February 2024. Pero yung sinasabi ng babae kanina, doon sa interview, doon sa Blue Ribbon hearing, is umalis sila ng February 3, 2024. Dito kakalipat lang. Ano yun? Parang ang gulo. Ano ba yan? Kakaloka naman. Ang hirap na ulo kasi bustiso sa English. Diba? Napansin niyo ba? Eto si Rico Ocampo Ayan po si Rico Ocampo. Sinerch ko siya. Yan siya. Kapampangan. San Fernando. Bibilisan ko na kasi hanggang 10 minutes lang. Ang nakakaloka at parang magkaiba yung sa interview. Dun sa Senate Ribbon hearing kahapon. Blue Ribbon hearing kahapon. Saka yung sa interview nun sa magazine. Bakit sa magazine ang sinasabi kakamugit niya lang ng February 2024. So ang ginawa ko, ginugel ko na lang yung English-Tagalog. Diyos ko dahil. Ang bilis hindi ko nabasa. Ulitin nga natin. Ayan, dahil sa nabasa ko na yung chat kanina, like, ayan na, nakikita niyo nasa din ang exclusive village in Makati, this house in February 2024. Dito na ako. Ang pagpasok sa tahanan ni Rico Ocampo ay katulad ng pagsisimula sa isang paglalakbay sa isang curated landscape ng sining. Ito na. Nilipatan ni Ocampo noong Pebrero 2024. Hindi natin ang Pebrero 2024 niya nilipatan. Okay. Diba? Iba, parang nakakalito. Research nyo nga din kung tama ako. At kung mali ako, delete natin. Chururut. Tusa. Kayo. Yan taong bayan. Yan ang pasabog ni Peebles. Ha? Yan taong bayan ang pasabog ni Peebles. Hindi ko lang ma-upload taong bayan ng diretsahan. Taong bayan, yang pasabog ni Ma'am Peebles ay hindi ko ma-upload ng diretsahan yan. In-upload ko yan kahapon ng diretsahan. Nung pagka-upload ko, naka-copyright ako. Kaya binura ko agad yan. Ito lang yung pasabog ni Ma'am Peebles na naka-copyright ako. Kaya taong bayan, hindi ko na siya in-upload kahapon. Kasi pag-upload ko, abay nag-copyright siya, mayroon siyang copyright na kalagay. Kaya ang ginawa ko ito, binura ko yung video, dito ko na lang ngayon, ipakita ko na lang. Pinaparinig ko na lang sa inyo, pinapakita ko at pinaparinig ko sa inyo ang pasabog ni Ma'am Peebles. Kasi in-upload ko ito kahapon sa YouTube channel ko, nagkaroon ako ng copyright. Kaya binura ko ito agad. Pero ngayon, iwan ko lang kung magkakaroon pa rin ako ng copyright, pinaparinig ko lang naman ito, pinapakita ko na lang, hindi ko na siya in-upload ng diretsahan. Kaya narinig yun ang bayan ang kanyang pasabog. Hindi ko sa pwede diretso ang bayan, hindi ko sa pwede diretso i-upload sa aking YouTube channel kasi may issues ang copyright. Hindi kaya ngayon dito ko na lang sa dito ko na lang pinapakita ko sa inyo taong bayan
ang pasabog ni Ma'am Peebles. Yan.